Ilang beses na tayong naantig sa mga mensahe, sa mga awitin at sa panalangin. Pero bakit tila hindi pa rin natin ito isinasabuhay? Maraming message na ang ating narinig. Mga sermons ng even mga laymen and pastors. And iba't ibang churches. But kahit tayo ay nasa sermonan, hindi yung sermon na magulang natin, ha? Yung sermon, it means preaching in church. Ang nangyayari is pasok sa kabila at labas sa kabila. So, bakit hindi natin ito sinasabuhay? Bakit tila laro pa rin ang kasalanan para sa ilan sa atin? Nakakalungkot lang isipin na ang mga tao ay nakikipaglaro sa kasalanan. And even sex. Yeah. They think sex is natural, but sex is only for married people. Even the food that we eat, the original diet of the human is fruits and grains. But when the human committed sin, ang tao ay binigyan na ng Diyos ng herbal. Binigyan na ng Diyos yung mga pechay, munggo. Kasi alam ng Diyos na magkakasakit na tayo. Kaya, ang Diyos ay binigay na sa atin ng grains and mga green leafy food. So, balik tayo sa ating topic. Hindi ito sermon para manumbat. Ito ay paalala. Paalala na kapag alam mo na, mas may bigat na ang hindi pagtupad o paggawa. Ang kaalaman sa katotohanan ay hindi garantiyang ligtas tayo. Hindi porket alam niyo yung katotohanan na ligtas na kayo. Hindi porket na alam niyo yung tama at mali, ay okay lang yan, at least wala akong tinatapakan tao. Okay lang yan, at least wala akong ginagawang mali. But the Lord asks the youth, because youth have a strength. Ang mga kabataan ang may mas lakas upang ipalaganap ang kanyang mabuting gawain. Hindi sapat na alam niyo lang yung katotohanan, kundi ito ay paanyaya na mamuhay sa liwanag ng Diyos. If you all receive light, share it with other people. Like I'm doing right now. I became a medical missionary. I received a lot of light. So now, I'm here in front of you, speaking of the Word of God. So, listen. Alam mo na ang katotohanan, kaya pananagutan mo na ito. Hindi pwedeng, okay lang yan, alam ko naman eh, basta hindi ko ginagawa. No! Kailangan mo na itong panagutan. Kung meron kayong Bible, buksan niyo sa Lucas 12, verse 47. Uncle Yuri, pwede po pakibasa? Lucas 12? 47. Lucas 12, verse 47. Do you have a Bible? Ano yung Lucas? 12. Ano eh? When... Ha? It's English Bible. English? It's okay. You can just... Tagalog ba? Tagalog? Mas better po. 12:47. Babasahin ko na? Mas better po kung Tagalog. Okay. Ito po ang sinasabi sa Luke chapter 12 verse 47. Ito ang sinasabi. At ang aliping iyon na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghahanda at hindi ginagawa ang ayon sa kalooban nito, ay papaluin ng marami. Paluin ng marami. Sabi, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda ni gumawa ng ayon sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. 12 verse 47. Papaluin ng marami. Gaya ng isang magulang, ang Diyos ay namamalo. But hindi physical. In your trials. Kaya huwag niyong isipin guys na kung kayo may problema, isipin niyo lang, malapit pa ba ako sa Kanya? Malapit pa ba ako sa Kanya? Nagpipray pa ba ako bago matulog? Nagpipray pa ba ako bago kumain? No? Hindi ibig sabihin na nakakaramdam ka ng mga pagsubok sa buhay mo. Hindi ibig sabihin na nakakaramdam ka ng mga trials and hard na mga sitwasyon sa buhay mo. Ang ibig sabihin ay pinaparusahan ka na. No! Think about it. It's a blessings. Kilala niyo ako. Na-hospital ako.
ilang weeks din ako sa hospital. I have a heart failure. I have a heart enlargement. Nung una, inisip ko, sumpa yun. But, when I became a medical missionary, I realized, oh, it's a blessing. Because God wants me to be Him. To be with Him. God wants me to be with Him always. Kaya, ang Diyos ay hinambol ako ng Panginoon. Kilala niyo ako, mayabang ako. Kilala niyo ako. Mayabang ako, di ba? But God humbled me. Tinuruan niya ako paano mag-pray. Tinuruan niya ako kung paano mag-speak sa harapan. Tinuruan niya ako kung paano i-share yung light na na-receive ko. And then now, I'm here in front of you, speaking the word of God. So, Amen. sabi, papaluin ng marami. Sunodin ba? Ang pagpalo ng Diyos sa atin ay hindi pisikal, kundi sa pamamagitan ng mga trials. Kaya think about it, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Hindi yan sumpa. Blessing yan. Gusto lang ng Diyos na mapalapit tayo sa Kanya. Kasi malayo na tayo sa katotohanan. Malayo na tayo sa Kanya. Hindi na natin siya naaalala. Naalala niyo pa ba siya kapag kayo ay nakakahawak ng pera? Naalalahanan niyo pa ba siya pasalamatan tuwing may susubo kayong pagkain? Even yung paggising niyo sa umaga, nagpapasalamat pa ba kayo? Na, Lord, thank you, nagising ako, buhay pa ako. Hindi ako biglang namatay. Ganun. Kapag mas marami tayong alam, mas malaki ang responsibilidad natin. Hindi sapat na sabihin mo, alam ko na yan. Paano ang ginagawa mo? Alam mo ang katotohanan pero hindi mo ginagawa. Tulad ng ano, alam mo, nakasabi ko lang na, alam natin na napaka-importante ng time. But nagiging faithful ba tayo sa ating time? And even the responsibility. Sa inyong mga assignments, alam nyo na bukas yung deadline. Tsaka nyo gagawin pag bukas na yung deadline. Tama mo ulit? Tama. But, next week pa binigay, napakahaba ng time. Faithful ba kayo sa time? No. Did you know that kind of sin is a sin? Yes, it's a sin. Then, ang demonyo rin ay alam niya yung katotohanan. Even si Satan nagbabasa ng Bible. Ilang beses na sermon dito ni Tito Ray na ang Diyos ay nasa gitna ng lahat kapag nagtitipon tayo. But, did you know na ang Satan din o ang demonyo ay nandito rin, makikinig sa atin. Hindi lang ang Diyos. Even si Satan nagbabasa ng Bible. Even si Satan nagbabasa ng writings ni Miss Ellen White. Gusto ko lang i-share, si Miss Ellen White isa siyang last prophet. Ba't marami ang hindi naniniwala? Pero, may isang kwento na si Miss Ellen White, magsusulat lang siya, is pinipigilan siya ng demonyo. Magsusulat lang siya, hindi siya makasulat, hindi siya makahinga. Hindi niya mailapat yung pen doon sa paper. Because pinipigilan siya ni Satan. Ayaw ni Satan na malaman ng tao yung katotohanan kasi wala na siyang magdadamay. So, si Miss Ellen White is the last prophet. Nag-start siya mag-vision nung siya ay, I think elementary, nung siya ay nabatuyan siya ng classmate niya. Nag-start siya mag-vision nun. Yan, balik tayo. Ang demonyo rin ay may alam, pero hindi siya sumusunod. Hindi sapat ang head knowledge kung walang heart surrender. Gets? Yes. Hindi sapat ang head knowledge kung walang heart surrender. Maraming mga matalinong tao. Sabi sa Daniel, knowledge will be increases. But, sabi ng Panginoon, maraming matalino man kayo, pero foolish pa rin kayo sa paningin ng Panginoon. So, wag mo kainin yung katalinuhan mo dahil ang Diyos ang nagbigay niyan. Knowledge ay walang kwenta kung hindi mo ginagamit sa mabuti. Knowledge is useless if you don't surrender to God. Kung walang self-denial, kung walang surrender sa Panginoon, kailangan nyo araw-araw patayin yung physical self nyo or spiritual self nyo. Kailangan nyo araw-araw patayin yung spiritual self nyo. Dahil nabubuhay sa atin yung kasalanan. Likas sa tao ang kasalanan. Pero, ang tao ay kaya pa rin maging righteous kahit makasalanan na. Sa pamamagitan ng surrender all to God. Yourself, your spiritual, your mental, your health, then even your whole self.
surrender to God. And your life will be like, gagaan ang pakiramdam niyo kapag kayo nasa Panginoon. Ang kasalanan ay hindi laruan. Maraming tao ang makikipaglaro sa kasalanan. Even masturbations. Maraming kabataan ang alam ko na nag-masturbate. Do you know masturbate? The word masturbate. Huwag niyo nang alamin. So, masturbate is really, really bad. It's really bad. So, don't learn it. And marami akong kilala na they do masturbate and they can't stop it anymore because nilamon na sila ng sistema. Hindi laruan ng kasalanan. Buksan natin sa Romans 6 verse 23. Romans 6 verse 23. Thank you for watching Bondoy Reality TV. Subscribe, like, and share.